May tatanong ako sa'yo at sagutin mo ako ng totoo. Sarili mo lang naman ang nakakarinig. Kung may paraan kang yumaman, tapos sigurado kang walang makakahuli, gagawin mo ba? Sige. Kung alam mong walang makakaalam, manloloko ka rin ba? Ngayon, kung hindi, ang sagot mo sa lahat ng yun, bakit? Takot ka bang mahuli? O alam mo lang talaga na mali yun kahit walang nakatingin? Isipin mo, may isang tao na alam kung ano ang tama at mali. Pero kapag pinili niyang gawin ng mali, mas mahina ang nararamdaman niyang guilt o remorse kumpara sa karamihan ng tao. Hindi siya galit na tao, hindi rin siya baliw. At grabe to, malamang hindi mo siya makikilala kung makikita mo siya bukas. Kasi baka nakausap mo na siya kaninang umaga pa lang. Pag sinabi mong psychopath, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Serial killer, 'di ba? Duguan, baliw, may kutsilyo. Pero may isang detalye na madalas hindi napapansin. Hindi ganyan ang karamihan sa kanila. Si Dr. Robert Hare, yung pinakasikat na researcher dito, literal na buong karir niya, dito lang. Sabi niya, karamihan sa mga psychopath, hindi pumapatay. Hindi rin sila napupunta sa kulungan. Ang totoo, baka abogado siya, baka financial advisor, baka boss mo pa nga. At heto talaga yung nakakatakot na part. Alam nila ang tama at mali. Hindi sila nalilito, hindi sila baliw. Mas mahina lang yung guilt at remorse na nararamdaman nila kumpara sa karamihan ng tao. Pero bago tayo pumunta doon, i-clear ko muna to. Kasi mali rin madalas gamit natin sa tatlong salitang to. Psychopath, sociopath, psychotic. Iba-iba to. So let's fix that real quick. Psychotic, yung taong nawawala sa realidad, naririnig ang wala, nakikita ang wala, naniniwala sa hindi totoo. Psychopath, kabaligtaran, hindi sila sociopath na nawawala sa realidad. Ang tanong lang, pakialam ba nila? Sociopath ay hindi na opisyal na clinical diagnosis. Sa research at forensic psychology, mas ginagamit ang salitang psychopathy. Habang sa psychiatry at opisyal na diagnosis ay anti-social personality disorder or ASPD. Hindi pareho ang mga ito, pero may overlap. Tandaan mo lang to, hindi lahat ng kriminal, psychopath, at hindi lahat ng psychopath, kriminal. Weird, diba? Kung ganoon, paano sila makikilala? Turns out, may paraan pala. Si Dr. Hare, yung nabanggit ko kanina, libo-libong oras siyang nakakausap ng mga bilanggo. Hinanap na yung common denominator at gumawa siya ng checklist. PCLR ang tawag, Psychopathy Checklist Revised. Ginagamit pa rin to ngayon sa forensic psychology. 20 items ang meron dito at bawat isa may score na 0 hanggang 2. Pero heto yung plot twist. Kahit tayo, may score rin. Sabi mismo ni Hare, kung siya ang isa sa ilalim dito, baka mga 4 o 5 lang ang score niya. Malayo pa yun sa itinuturing na mataas. Kaya bago ka mag-self-diagnose dahil may narelate ka, chill ka lang. Lahat tayo nagsinungaling na. Naging selfish o naging manipulative kahit minsan. Hindi yun ang hinahanap nila. Pattern ng hinahanap. Paulit-ulit sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng mahabang panahon. At heto pa ang kakaiba. Sa pagkakaroon ng mataas na psychopathic traits, hindi automatic na ibig sabihin kriminal ang isang tao. Sige, isipin mo tong tao. Ang galing kausap, nakangiti lagi, madaling pakisamahan. Kapag may birthday, present. Kapag may kasal, invited. Kapag may problema ka, isa siya sa unang mag-aalok ng tulong. Klase siyang tao na madaling pagkatiwalaan.
At minsan, yun din ang dahilan kung bakit walang naghihinala. May term dito ang psychiatrist na si Harvey Cleckley, the mask of sanity. Mukha silang normal, minsan nga mas charming pa kaysa sa karamihan. Pero kung ang nakikita mo lang ay ngiti, paano mo malalaman ang totoong intensyon? Okay, ito na yung part na gusto kong matandaan mo. Kasi kahit hindi ka psychologist, may mga pattern na madalas ikinekwento ng mga researcher at clinicians sa mga taong may mataas na psychopathic traits. Una, ang bilis nilang makuha ang tiwala mo. Parang matagal na kayong magkakilala kahit ilang araw pa lang. Feeling mo, ikaw ang pinaka-espesyal sa buhay nila. Masyadong perpekto. Too good to be true. Literal. Pangalawa, kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, hindi sila agad magagalit. Minsan, guilt ang gagamitin nila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito mo lang ako tratuhin? Hindi para ayusin ang problema. Para ikaw ang makaramdam na may kasalanan. Pangatlo, sa trabaho, magaling silang kumuha ng credit. Ikaw ang gumawa ng report, ikaw ang nagpuyat, pero pagdating ng meeting, parang sila ang gumagawa ng lahat at madalas napapaniwala nila ang ibang tao. Pero may isang interesting na idea. May psychologist na si Kevin Dutton. Sabi niya, may mga taong may psychopathic traits pero hindi kriminal. Sa ilang trabaho, ang pagiging kalmado sa pressure, ang mabilis gumawa ng mahirap na desisyon, at ang hindi madaling mataranta, pwedeng maging advantage. Hindi lahat ng psychologist ay sang-ayon dito. Isa lang itong pananaw, at kahit totoo man, hindi ibig sabihin okay na ang pananakit ng ibang tao. May isang maling paniniwala pa rin na lahat ng psychopath, serial killer. Hindi. Napakaliit ng porsyento lang ang umaabot doon. Ang totoo, mas malaki ang posibilidad na makasalubong mo sila sa opisina, sa negosyo, o baka sa circle of friends mo. At maaaring hindi sila kailanman gumawa ng krimen. Balik tayo sa tanong ko kanina. Kung walang makakahuli, gagawin mo ba? Hindi importante ang sagot. Mas importante, bakit yun ang sagot mo? Karamihan sa atin, pinipigilan ng guilt. Sa psychopathy, mas mahina ang guilt at remorse. Pero tandaan mo, hindi ito nasusukat sa isang online quiz o sa isang video. Ang totoong assessment, trained professionals ang gumagawa. Sa pelikula, tinuruan tayong matakot sa taong may kutsilyo. Pero sa totoong buhay, mas dapat kang maging maingat sa taong marunong magsuot ng maskara. Hindi lahat ng psychopath, kriminal. At hindi lahat ng kriminal, psychopath. Pero kung may isang bagay kang dapat tandaan sa video na to, ito yun. Huwag tumingin sa isang pangyayari, tumingin ka sa pattern. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na tao, hindi yung pinakamalakas sumigaw, kundi yung pinakamagaling magkunwari.